Hello guys, Daborodan sa inyong lahat. Daborodan means sa magandang umaga. Nandito ako ngayon sa lansangan ulit kasi bukod sa nakasahod na tayo, pupunta tayo sa police station dahil kukunin natin yung residence ID natin dito. At ayun guys, andito na tayo ulit sa bayan ng Reheca. Pupunta ako ngayon dito sa police station dahil kukunin ko yung residence ID ko. Sabi ng kasama ko si Paul, shout out sa'yo, tsaka si Cherry, yung kailangan lang daw naman yung passport tsaka yung temporary, and then madali lang daw yung proseso, sabi nila sa akin. Dito na ako sa police station guys, wala nang pila kasi nakapagbigay na sila ng numbers. Yung gagawin ko, diretso ako sa loob kasi yun na yan. At ayun guys, makalipas ang 45 minutes, nakuha ko na yung ID ko, residence ID. Thank you so much, ang bait ng babae. Actually guys, naabutan ako ng cut off kasi yung sinusundan kong grupo pala sila from Pakistan. So sila 13. Nung saktong sa akin, cut off na daw, hindi na pwede bukas na, pinababalik ako bukas. Pero nakiusap ako. Nung una, lumabas ako, pinatapos ko muna yung 13. Tapos yung sumunod sa akin, nakasingit siya, Indiano. Nakasingit siya, edi trinay ko ding sumingit. Sabi nung Indiano, makiusap ka doon sa pulis. Pero hindi ako nakipag-usap doon sa pulis kasi siguradong ayaw, nakipag-usap na ako eh. Ginawa ko na lang doon sa teller. Ako parang iniba ko yung aura ko na nakakaawa ganon, tapos wala akong, sinabi ko na may pasok ako bukas, tapos wala akong pamasahe papunta rito kako, bago pa lang ako dito, hindi pa ako sumasahod, yun yan. Tapos ang bait niya, sabi niya sorry, sabi niya dapat isinali na kita kanina pa. Tapos ayun, trinansak niya, nakuha ko na yung ID ko, ayun, tapos ngayon ang gagawin natin ay siyempre, gagastos tayo. Bibilhin natin lahat ng graba at saka bakal dito sa Reheca. Ang saya ko, nakuha ko yung ID ko. Thank you Lord. Dito kami nagpa-picture dati ni Roslyn, tapos ni Paul ata dito. Shout out sa inyo mga giahak ka mo. Tapos dito ako bumili ng tubig, juice bar, Urban Garden. Diyan ako bumili ng tubig na 3 euro. Dito sa kaliwa tayo kasi may bag dito. Tapos hanap tayo ng bintahan ng jacket. Pwede naman dito sa kabila dumaan, pero dito tayo, dito. Ito guys, tapos na akong bumili ng ng winter jacket ko. Mamaya ko na lang siya ipakita doon sa bahay kasi iisa ko lang, parang nanunumbalik yung atmosphere ng Saudi sa akin, parang medyo natatakot ganun. Ito yung daanan dito sa amin pabalik dun sa bus station. Sana kumakain ng tinapay, bait niya ate. Nakaapak siya ng chewing gum. Niisip ko tuloy ngayon kung bibili pa ba ako ng scooter. Si nanay nagpapabilad. Tatawid tayo. Ang ganda ng view. Halata talaga ang linis-linis ng nila, ng paligid nila, tsaka ng hangin, walang pollution. Kasi ang ganda. Ang siglang tingnan ng dahon. Kahit na may araw, yung init, hindi masakit sa balat. May init talaga siya. Pero hindi katulad yan sa atin sa Pilipinas. Ayan no. Yung bundok, halos makovered na siya ng bahay.
Andito kasi sa kabila yung ano, yung port. May mga andyan yung mga barko na ano sa kalakal nila siguro yon sa ship, sa logistics ganyan. Tapos meron ding mga mangilan-ngilan ng mga cruise ships. Tapos doon yung ano, diyan yung may parang barko na naghahakot ng mga scrap metals. Diyan. Tapos yung mga bangka nila dito, mga walang katig. Mga yate. Meron palang 11:45 na bus papunta ng Kukulhalog. Oh. Sasakay na ako kasi 11:37 pa lang ngayon. Tatambay pa sana ako. Kaya lang iisa ko kasi baka mamaya may ano, may may pato. Ay pawan pala kasi iisa niya. Pawan, hello. Dubordan. Ito na yung mga ano, yung ibon na tumatawa. Kung sa Pilipinas pa yan, wala na, natirador na yan at inuulam na. Dito ang amo nila. Oh. Kasi yung bus station nga pala guys, malapit tayo sa ano, sa may port ng mga bakal. Ito, doon ako sa 25. Sa 25 ako sasakay, papuntang Kukuljano Buyan. 11:55 meron ng 11 ano, meron ng ano 11 chika. Euro. Dobra, widzisz nasze te. To ty się... Idź. Ty się orientujesz. Ja się orientuję, ale wolałbym stanąć tutaj. Przecież tu nie ma gliny. Thank you. At ayun guys, andito na tayo sa bakay. Ito na yung ano ko, binili kong jacket kasi next month is September na, mag-autumn na nun guys. And then yun, baka kailangan ko na ng jacket. Ito yung binili ko. Ang bigat-bigat niya. Ito. Parang si ano, parang ano to, parang jacket ni Tanggol. Ayan, meron siyang hoodie. Nakatago sa loob yung hoodie niya. And then, ito na siya. Ay, ang sarap. Ito na yung jacket ko. Ang presyo nito guys is 109 euro. Ang mahal-mahal. Binili ko talaga siya kahit mahal kasi nagustuhan ko. Ganun ako sa ano guys, ganun ako sa gamit. Kahit mahal basta nagustuhan ko, bibilhin ko yan. Ay, doble nga pala yung ano nito. Yung zipper niya. Doble. Leather ang kinuha ko kasi iniisip ko pag umuulan, pagka mababasa, dadaloy lang siya, no? Hindi katulad pagka ano, pagka yung tela mabasa tapos ano siya, sisip-sip siya doon sa tela, lalamigin ako. Yun yung inisip ko. Ay, ang sarap.
Naka-leather jacket si Dorot sa Europa. Buti na lang napunta tayo dito sa Europe. Nakabili ako ng leather jacket. Ay, kalami. Ay, para akong Power Ranger. Thank you so much. Pero mo yun, 109 euro. Halos na to, para akong... Ayun guys, maraming salamat sa panonood ng vlog ko. So, sunod na project ko, ipaparenovate ko yung yung ngipin ko kasi napapansin nyo lumuag siya dahil nabali yung retainer ko. Hindi ko na siya na papalitan sa Pilipinas kasi ang laki ng kailangan kong pera punta rito. 3,500 din yun. Kaya sinet aside ko muna siya. Saka nakako pagka may extra na akong pera. So, abangan nyo yan. Until next vlog guys. Sana nagustuhan nyo yung aking vlog na pagbili ko ng jacket tsaka pagwa ko ng residence ID. Till next vlog. Bye bye. Abangan nyo to guys pagka suot ko to pagka pupunta kami sa mga lugar na may snow dito sa Europe. Until next vlog. Bye bye.